Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng news ngayon. Title, nawala na ang moral ascendancy. Munggaw, sinuportahan ng retired general. Iginiit ni retired Brigadier General Virgilio Reyes Garcia na may sapat na dahilan si Colonel Audi Munggaw para bawiin ang kanyang personal na suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa mga seryosong isyong umano'y patuloy na iniiwasang harapin ng Pangulo. Nakasama ko po ito si General Garcia, isang magaling na abogado ito. Lawyer general ito. Saludo ako sa kanya. Sabi ni General Garcia, marami kasing issues kay Presidente na ayaw niyang harapin ng diretsahan. Number 1, hair test. Gumagamit ba siya ng pulburon o hindi? Harapin mo ang issue, sabi ni Garcia. Dagdag pa niya, hindi rin umano sinasagot ng Pangulo ang mga aligasyon ng malawakang nakawan at anomalya na iniuugnay sa mga taong malalapit sa kanya. Sabi ng General, mastermind ka ba ng nakawan? May kinalaman ba ang pinsan mo sa bilyong-bilyong piso anomalya? May mga aligasyon laban sa iyo at sa pamilya mo. Harapin nyo yan. Huwag nyo binabaliwala ang ebidensya. Ayon kay Garcia, ang pag-withdraw ng suporta kay Colonel Munggaw ay personal na desisyon at protektado ng konstitusyon. Sabi na paliwanag ng General, it is a personal expression guaranteed by the Constitution. Hindi niya tinalikuran ang AFP o ang Republika. Ang binawi lang niya ay ang personal na tiwala sa isang leader na sa tingin niya ay wala nang ang moral ascendancy. Binanggit din niya ang bumabagsak na tiwala ng publiko sa Pangulo. Negative na ang trust rating niya nationwide at sa NCR, negative 8. Ibig sabihin, malinaw na nawawala na ang tiwala ng taong bayan. Sabi ng General, the only way to regain trust is to face the issues. Polvoron, testing sa buhok, nakawan, anomalya, harapin mo lahat yan. Hindi ka pwedeng magtago habang leader ka ng bayan. So, salamat po Sir General Garcia sa inyong paliwanag. Nakakalungkot lang. Itong ginawang ito ni Colonel Audi, ang number 1 na mag-suffer ay ang kanyang pamilya. Kasi, kahit sabihin natin na wala siyang pananagutan sa batas, hindi siya pwedeng kasuhan ng whatever, sedition, whatever. Kailang pwede siyang makasuhan, administrative, at saka court martial. Iba kasi ang military justice system. Pag kinort martial ka at ano ang desisyon ng court martial, pwede siyang ma-discharge dishonorably. Tanggal. So kung dishonorable discharge from the service, zero benefits. Yon ang nakikita kong posibleng mangyari kay Colonel Audi Munggaw. So malaking sakripisyo para sa kanya. Kaya lang, alam naman niya ito, bago siya nag-post ng ganong katinding post, withdrawal of support sa Presidente. Although binanggit niya doon na loyal pa rin siya sa AFP, loyal siya sa Konstitusyon, sa Presidente lang.
ang wala na siyang personal na tiwala sa kakayang mamuno sa presidente. So, for a long, long time, ngayon lang ito nangyari, noong EDSA 1, yung February 1986 Revolution, isang General, 4-star General Fidel V. Ramos at isang Colonel Gringo Nasan ang nag-withdraw ng support laban sa Pangulong Marcos Sr. So ito ngayon, like father, like son, meron din isang Colonel Munggaw na ala Hunasan. Ngayon lang, walang general na nag-withdraw ng support. Yun lang ang kaibahan. So, ano ang mangyari kay iniimbestigahan na si a day after yung post niya, nag-surrender kagado, nag-turn over ng kanyang sarili, si Colonel Munggaw, sa kanyang immediate commander, si Major General Loico, at nag-usap daw sila ng matagal. Maraming nagsasabi na dahil hindi daw na-promote si Colonel Munggaw, kaya siya nagsalita ng gano'n. Hindi ko yon ma-confirm kung totoo nga na, no? So, again, these are all personal decision na, again, na nalulungkot lang ko para sa pamilya niya, no? Sayang yung 34 years in the military service. But, as historiano, he will be remembered by many Filipinos as officer with balls. So, ganyan lang talaga. Pagulong-gulong ang buhay. Tingnan natin ang mangyari pag ngayon, sabihin natin habang Marcos administration forced to dishonorable discharge siya, pagdating ng 2028, kung magpresidente si Sara Duterte, I don't know kung anong mangyari sa kanya. Parang ganyan lang. The same thing with General Torre. Ngayon, nakaposisyon na naman siya, General Manager ng MMDA, mas malaki ang sweldo. Ang tanong, pag umupo si BP Sara sa 2028, anong mangyari kay General Torre? So, ganyan lang talaga ang buhay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mao na niyang matagaan og yero si Kuya. Okay, salamat kayo sa Ginoo nga nainabangan na gyud ko. Nang sin nga niabot. So si Kuya natagaan og yero. So Balay nga nangabuslot na mao ako. ang iyang balay nang kuha na ang atop. So mao ni ang hitsura sa balay ni Kuya nga buslot og tuluan na gid kaayo ang ilang kahimtang kung muulan. So di pang sapahan na lang og sako. Tungod sa di na makaya ang ulan. Kay dili na sa makaya kung ulan, sapa na lang usako. At haron tayo mamada ko kuan. Bente. At So, ko nanda. mga bulsot na gid kaayo. Kita na. So karon Kuya, pila na ni katuig ang imong balay nga nang bulsot naman na nanay mga tulo kung ulan. Kuan na ni siya ka tuig, 15 na ni ka tuig unya tungod sa tong kawadon. Ang sin nga akong na gamit ani so nakatong pinakanipis na gid sa tanan mo nga So pagkakaroon. dali ra siya makuan na daot. Dali na gyud kay nipis man. Oh, Tungod so- sa kanipis kay di man ta makakayo baga gyud nga asin. So pila na imong edad Kuya? Kuan ako karon 41 So na ko. na kay anak. Na ako'y duha ka anak kunya tanan naga-eskwela. So si Kuya. So ang imong panginabuyan Kuya, Kuan ra mag-uuma ra gyud so mag-uumara. So si Kuya natagaan og yero, so makaatop na gid ka karon Kuya. So atop na gyud ko karon dako akong kalipay og pagpasalamat sa nagpasyugdaan ning programa. Ang atop na ako nga naguba na gyud so Maalis release na. Sige, sige.
So nahumana og atop si kuya sa iyang balay, so dili na gid siya tuluan, nindot na kaayo kay nahuman na gid og atop. Daghang salamat sa grasya sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko sa akong balay. Manginaot ko nga ang nagpasyog dani nga pinagi ni nga mga hinabang, manginaot ko nga dagang pag dagan pa ang matabangan sa dili lang diri sa among barangay, sa barangay Tagba kundi Sige. dakip pa sa kinatibukan nga lungsod sa Talakag ang ilang mga tabangan. Dagang kayo Sige. salamat. Okay, sige. Salamat po.